Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel for Japan, Kabayan Aquarius. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong July 6 to 12. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat sa nakataba ng puso niyong mga comments at sa mga nagpa-person na reading. Maraming pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. This is a general reading Kabayan Aquarius. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Energy reading tayo. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, ipasok mo sarili mo. Tandaan nyo, I'm only the guidance, kayo pa rin na makapagpapabago ng inyong buhay. Okay, meron tayong Capricorn, Leo, Virgo, Aries, at Virgo. Okay. May mga bagay na kailangan, na gusto mong intindihin. Pero nahihirapan ka. And also, ang sabi dito, may retirement, hindi ko alam in what way. Pero either nag-retire ka or someone into your life is nag-retire, either sa love life or sa trabaho, mga ganyan. Doon sa retirement, you want peace, no? Sa nakikita ko dito. Medyo may stress, no? May stress, medyo may pagkabahala or nervyos, may depletion, may sakit ka. Diba dito parang may taong may sakit? There's a disease, no? Ingat din kayo sa mga bagay na pwedeng mawala sa inyo. Gamit, valuable things, pwede rin kayong may pagnanakaw din ako na nakikita sa'yo. Maring may tao na makikipag-debate sa'yo related to a money o may mga pag-uusapan kayo na related to a finances. Maring ganun, no, sa iba sa inyo. Maring isa sa nakaka-stress sa'yo or any situation. May mga conflict, malaki man yan o maliit, may mga debate, there's a hard work situation, may mga pain ka doon na mararamdaman, either sa physical activity mo, sa trabaho mo, or any situation into your life. Nasabi to, may mga abuso. Either abusuduhin mo yung sarili mo or someone's abusing you. Iba sa inyo, may tandaan mo, you are the authority of your life, ha? Kailangan mo rin protektahan ang sarili mo. No, protect yourself, protect your finances, or nandito ka sa sitwasyon mo na you want to protect someone. Sabihin mo, mga anak mo, mga nakakonect sa'yo na pinahalagahan mo, maaring gano'n, no? Yun. Iba sa inyo may pagka-leader or a boss, maybe, no? Siguro may mga bagay o sitwasyon na ikaw ang magli-lead, or maaring may mga negosyo kayo, ganyan. Pero ang sinasabi dito, confident, handito kasi yung confident mo, no? Hindi yung confident mo, maari rin na may mga bagay na may gagawin ka this time na may main concern eh. Siguro you're doing something passion o handin yung purpose mo dun sa bagay na yun. Kasi merong mga mag-o-open sa'yo, no? May mga mag-o-open sa'yo, either idea or may mga mag-o-open na opportunity sa'yo. Sabi ko rin, success happen into your life, may mga positive outcome, din ako nakikita. Hindi man siya ngayon mangyari, siguro by the summer, ako nakikita sa iyo. Or something happen into your life. Magkakaroon ng mga enlightenment or kaliwanagan in life na baka maaring this time gagamitin mo yung iyong karunungan or your wisdom, no, this time. Yung iba sa inyo medyo maturity, may pagka-mature, no? Siguro mature mag-isip, ganyan. I know, ano yung... Tingnan natin ang... Teka lang. O, diba? Sumamay pa talaga ako sa'yo. Energy ni Aquarius. May mga papuri, may mga kasiyahan na darating sa'yo. May mga
There's a delay, may delay situation sa'yo. Bakit ba ganun? May delay situation sa'yo, magkakaroon ka daw ng challenge, magkakaroon ka daw ng challenge, pero you need to commit dun sa bagay na yon. Sa ngayon kasi, medyo may konting limitation, o may konting, either limitation or you have a boundary, maaring ganun, or you need to put boundaries or to protect yourself din sa nakikita ko dito. May mga bagay na gusto mo ng panindigan, pero delay lang siya. May challenge ka kasi. You need to commit dun sa bagay na yun, ha, para magkaroon ng victory and success into your life. Energy. Okay, ang energy na nakikita ko sa'yo dito, magkakaroon sa'yo ng transformation. Or nandito ka na sa sitwasyon mo na magkakaroon ka na ng decisions in life to let go or to end something into your life. Ganun. Parang andito ka na sa sitwasyon mo na may mga abandonahin ka na, may aalisan ka na, ganyan. It's more on transformation and decision making ito. Yun ang nakikita ko sa yung energy. Kumbaga, dito ka na sa sitwasyon mo na you want to follow your heart. May mga rejection. Ako nakikita, sa iba sa inyo, maraming tatakbo na questioning sa isip mo. Iba sa inyo is you feeling stuck. There's a burden, struggle, problem, situation. No, ako nakikita sa'yo. Maaaring may mga bagay na maghihintay ka ng sign or magkakaroon ka ng on and off action. May mga dissatisfaction na nagaganap o nangyayari into your life dito. And this time, sabi nga dito, don't delay, diba? Sabi pa naman dito, don't delay, be responsible. This is the time that you need to use your head when making a decision. Siyempre, follow your heart in a good way. Alam mo, nandito ka kasi, yung iba sa inyo, nandito ka sa sitwasyon mo na ang bigat ng nararamdaman mo. Yung mga burden. May mga bagay na malapit ka ng, may mga bagay na parang gusto mo nang sumuko, yung mga bagay na na-over, ang dami mo responsibilidad, alam mo yun? Yung mga ganung sitwasyon, sa iba sa inyo. Yung mga major challenge situation. Anong parating? Tower and the Tower. Parating? Okay, ang parating sa iyo, andito ka daw sa sitwasyon mo na you will escape sa isang bagay o sa isang sitwasyon sa buhay mo na it's not working to you anymore. Ganyan. O iba naman sa inyo, basta you getting away with something. Iba naman sa inyo, andito ka na, ready ka na. Iba sa inyo, maybe you have a travel. Paring ganun sa iba. Baka magta-travel kayo, baka andito yung mga sitwasyon na ready to take off ka na. Kumbaga, ready ka na umalis o i-leave behind o i-release yung all the baggage na meron na nakapagpapahirap sa iyo. Maaari iba sa inyo, no? Ganon. Sa iba sa inyo, parting sa inyo ay may travel nga. Maybe in the 6 days, 6 weeks, 3 man yan or 6 or 1 man yan. May nakita kong travel sa inyo. May mga new action, new excitement, new planning, new progress situation sa inyo, no? Siguro andito na sa inyo, sa iba sa inyo siguro is may mga i-forward ka na ng mga plano this time. Merong mga new adventurous situations. Sa iba naman sa inyo ay maaring sa positive motion ako nakikita sa iyo Siguro may i-end ka na. May actionan ka na dito. It's more on changes. Ako nakikita sa'yo.
Mag-ingat ka sa mga bago makikilala mo Kasi, either babalik siya or bagong kakilala ito. Mag-iba sa mag-trust ka sa intuition mo kasi hindi ko nakikita na honest siya sa'yo. Medyo hindi siya honest dito. Or may taong liar, dishonest, sneaky, betrayal, babaero, lalakero. Yun, mag-ingat ka sa kanya. Tingnan natin, dapat maiwasan. Sa iba naman sa inyo, siguro mga bagong trabaho, ganyan, baka you're traveling to abroad, ganyan, o kaya may mga bagong trabaho kang papasukan, may mga new love life sa iba. Dapat iwasan. Okay. Okay, iwasan mo daw na iwasan mo na hindi ka mag-trust sa intuition mo. Iwasan mo na hindi mo i-analyze or hindi ka magkaroon ng strategy or hindi ka magkaroon ng pagpa-progress when it comes sa mga didesisyonan mo this time, sa mga bagay na tatahakin mo this time, sa mga either to your project, creation. Siyempre, iwasan mo rin, mag-ingat ka rin sa pananalita mo dito, sa nakita ko dito. Mabait ka naman. Sabay ganun, ba't masama ba? Hindi, mabait naman kayo. Pero syempre, yung kausap mo ba mabait? Diba? Yun ang tanong diba? Kaya mag-trust ka sa intuition mo. Kaya sinasabi dito, iwasan mo yung ma-impatient ka, malak o plano ka, ma-frustrate ka, tamarin ka, ma-out of balance ka, umiwas ka sa mga tao na gagamitin ka, umiwas ka sa mga tao na hindi dapat pagkatiwalaan. Kaya nga sabi ko sa'yo, di ba? Mag-trust ka sa intuition mo. Tsaka yung mga taong hindi compatible sa'yo is need to cut or need mo nang alisin or i-let go. Iwasan mo na hindi mo pursue yung mga idea mo this time. Iwasan mo din na is not to create or mag-focus to a new opportunity in life or to start, you need to start a new beginning sa buhay mo kasi this time. This is the time na rin kasi na kailangan mo mag-action, mag-desisyon, at magkaroon ng clarity na kumaga itama na yung mga mali, mga ganun. Sa nakita ko dito. Umiwas ka sa mga tao na hindi equal, no? Yung paghihintay-hintayin ka lang o yung paniniwalain kanya sa mga sasabihin niya. Iwasan mo yun. Kasi may mga pwede kang gamitin o huwag ka sana magtiwala, syempre. Tingnan natin ang love. Kamusta po yung love ni Aquarius? Yung mga frustration, anxiety, or ma-stagnant, iwasan mo yun. Yung ma-delay-delay, yung mga bagay-bagay, iwasan mo. Iwasan mo magka-delay. Okay, when it comes sa love life. Anak. Okay, when it comes sa love life, sa iba sa inyo, hiwalay na kayo nito. Kasi why? Maaring na ipasok ka niya in an option. No, nagkaroon ng mga problema, struggle, problem in this relationship na isa sa inyo is naging immature, kumbaga. No? Isa sa inyo, napaniwala ka niya sa mga sinabi niya. Or maybe ikaw ito Aquarius, vice versa. Kung magkakahiwala, siguro either ikaw or siya may struggle sa pera. Yun na nakikita ko, nagkakaroon ng struggle. O may umalis na nga. Kaya nagkaroon, isa sa inyo very sensitive, kumbaga hindi yung sitwasyon na nagkakaroon pa rin ng emotions. Medyo magulo yung isip sa nakita ko dito. Pero alam mo, Aquarius, someone's spying.
May nag-i-spy pa rin sa'yo. Or you spying. Vice versa. Lahat ng element na handito kaya hindi ko naman sasabi sa inyo. Lahat na handito. And then also, if you are in relationship, ay makaka-receive ka ata ng text message dito, Aquarius, or ikaw mag-text. Para yung mga pag-uusapan kayo. Either related to a business, pera, negosyo, or something communication. Ako nakikita dito. Kung ano man yung, either makikipag-ayos sa sa'yo, or may dapat ayusin. Ako nakikita dito. Ay, hindi. Oo nga. Ganun ang nakita ko dito. And if you are in a relationship, kung relationship ka, huwag ka magmamadali Kung may nakakausap pang bago, huwag ka magmamadali. You need to focus into your direction. Tsaka, syempre, mag-trust ka sa intuition mo, sabi naman dito. You need to see kung ano talaga yung katotohanan at kung ano talaga siya at sino talaga siya. Huwag pa bigla-bigla kasi pwede kang magkamali. No? Kailangan mong evaluate o tingnan kung sino talaga itong tao na to. Kasi may parating. Kung nag-single ka, may parating. Ako nakikita dito. Pero sana siya yung tao na hindi siya sasandal sa'yo. Na hindi lang siya susuporta. Hindi lang siya yung susuportahan mo lang siya. Sana mahal ka rin niya. No, kaya sinasabi dito na huwag ka magmadali. Alamin mo kung sino siyang tao siya. Kung sino talaga siya. Mahirap magkamali. Masakit. Tingnan natin. Aquarius. Ay, dapat pala ito. Show me, show me. Hala, ulitin ko na naman to. Sorry ay naku, arte ng ate nyo Aquarius, Aquarius, Aquarius. May taong makikipag-communicate sa'yo. Aquarius. Itong tao na to is, kakilala mo na siya. Maring anak mo, maring dati mo karelasyon, maring friend mo. Ganyan. Malapit to sa'yo. Aquarius, Gemini, Libra, Pisces, Cancer, Scorpio. And we have also the Sun. Aries, Leo, and Sagittarius. Yan. Magkakaroon ka ng communication dito sa element na to. Or, kung sino man siya. And then also, nandito ka sa sitwasyon mo na may mga bagay ka pa rin na maaalala from the past situation. May mga either mamimiss mo siya or may mga maaalala ka from a past situation na mga naganap sa buhay mo. Maaring maalala mo yung tao na niloko ka, sinalbahihan ka, nagbetray sa'yo, ninakawan ka, yung mga gumawa ng hindi maganda sa'yo, maaaring maaalala mo yun, no? Sa nakikita ko sa'yo dito. And then, sa nakikita ko, may mga marireminizing ka dyan, no? Someone, may tao dito na ikaw or someone, lilinisin niya yung sarili niya sa'yo. Yun na nakikita ko. So, iba dito, you're starting fresh. Yun, halimbawa, ay, hindi ako masama, hindi ko ginawa, yung mga ganon. Yun. May tao dito na, maaring may malalaman ka rin sa iba sa inyo, maaring may malalaman pa kayo na any situation. And then, nakikita ko dito, may taong, want to confess. May confession.
And then also, may tao parang, hindi ko alam kung nagsisisi ba siya o nalulungkot siya, parang gano'n. Tingnan natin 6 of. Okay. May travel ba kayo? Yung iba sa inyo may travel siguro kayo. Kasi within the 6 hours, 6 days, 6 weeks, 6 months, nangyari na o mangyari pa lang. Yan. May mga biglaang alis, biglaang travel, may mga ganun. And also, sa nakikita ko sa iyo dito, you are starting to release all the baggage or magkakaroon ka ng movement this time. No, may mga magkakaroon ka ng awakening eh. Siguro there's awakening or maybe there's a transformation happen sa buhay mo. Something na parang maililit ko ka ata dito. Something na magkakaroon ng accomplishment. May mga situation na magsasuccess or magpo-fulfill or you need to release or to escape sa isang bagay o sitwasyon mo sa buhay mo to achieve or to fulfill something into your life. You need to getting away with something. May mga bagay na decision mo na this time, magkakaroon ka ng self-evaluation, and also, there's a new beginning happen sa buhay mo dito. There's a new beginning. Maybe you learn from the past, o andito ka na sitwasyon mo, parang may deep wound, there's a battle situation, ako nakikita sa'yo. Magkakaroon ka na awakening sa iba sa inyo. Sana hindi kayo nabubuli. No? Pero, hindi ko alam mo, pero may sadness ako nakikita sa'yo. Maring may mga tensyon na hindi pa rin nare-resolbahan hanggang ngayon. Tingnan natin yung strength mo. Pero sabi dito, alaga mo daw yung sarili mo. Magkakaroon ng renewal sa'yo eh. Universe, tapos na to. Oh, ano nito? Ay, Galileo. Okay. Karoon pala na rejection, ano? Okay, sa nakikita ko sa dito, you are more on focusing to yourself, to let go something, tulad ng sabi ko kanina dito. Maaring may hinihintay ka pa sa iba sa inyo kasi nagkakaroon ng mga self-questioning sa sarili. Yung iba sa inyo, you're feeling stuck. Kahit na may mga bagay na you want to focus, ganyan. No? Kaso, nahandito ka sa sitwasyon mo na maaaring naghihintay ka ng sign or on and off action, nagkakaroon ng dissatisfaction. O sa iba sa inyo, nakita ko nabuboring ka ata. Parang ganun sa iba. Alam mo ba na may tao ako nakikita dito na hindi siya pwedeng pagkatiwalaan at hindi siya pwedeng maasahan? Iba sa inyo, nagkakaroon kayo ng pagpapaliban. No? Nagkakaroon ng mga pagpapaliban sa mga bagay-bagay, either decision making or something. Magkakaroon ng mga cancellation. Meron ako nakikita dito na unhappy situation, unhappy relationship, unhappy family. May mga bagay na hindi nag-fit in sa'yo. May mga bagay na hindi nagsasucess or nagkakaroon o hindi stable. Nagkakaroon ng pagpapabaya sa iba. Nakikita ko sa iba sa inyo, too much responsibility na nakaaklang sa balikat nyo. Sana wag gaman ganon. No? I hope hindi mangyari. I hope wala sana or someone, no? May nakita ako na someone's collapsing, may pagbaksak, may pagguho, maring sa pamilya, relationship, or maybe in your health, no? Kung may mga health issue kayo, merong pagkasira. Yun ang nakikita ko dito. May taong no?
Ay, may mag-breakdown? May nag-breakdown? Dito? Sa iba siguro tapos na to. Pero I hope pero may nag-breakdown. Kung sino man to. May tao dito na ayaw ng problema, ayaw ng responsibilidad. Yun, sana hindi kayo yan. May ano, hindi ko lang alam kung anong nagiging problema when it comes to a house, money, pera, pamana. Parang may ganun ako nakikita dito. May mga bagay na you feeling unwelcome or someone feeling unwelcome. Nagkakaroon ng mga kanya-kanya, no? As in, nakita ko, may kanya-kanya, may pagkakanya-kanya na nagaganap o magaganap. Nasa ibang bansa ka ba? Or your relationship is ibang lahi? Or iba lang kayo ng kutoba? Ano ba to? Language. Maring Bisaya, Tagalog, ganyan. Cebuana, ganyan. Kung ano man yan. Dito sa nakikita ko sa'yo dito, may tao makikipag-usap sa'yo. Tulad ng sinabi ko kanina, ulitin ko lang. Related to a money. Maybe a part of the family, kasama sa trabaho. May tao na maaring mag-a-apology or kakausapin ka lang. Either apology ito eh. Sa nakikita ko rin dito, strange oh. May didesisyonan ka daw sa buhay mo. May isang bagay na didesisyonan mo sa buhay mo o gusto mo desisyonan sa buhay mo, pero ang nakikita ko sa'yo dito, parang hindi mo pa siya magagawa. Parang may mga bagay na tinitiis mo, nagtitimpi ka, o nagtsatsaga. Hindi naman pagtsatsaga, siguro nagtitiis ka lang muna for a while. Yun ang nakikita ko dito. When it comes naman sa iba sa inyo is, you try to make it balance yung isang relationship or yung isang foundation sa buhay mo in life. Kumbaga, ikaw rin yung tao na marunong kang makisama, makipagsalamuha, or makitungo. Kung iba't ibang lahi man sila, no? O iba't ibang attitude man sila. Ganun ka, kasi patient ka lang. Kumbaga, andito ka sa sitwasyon mo na you want to be calm, andito ka sa sitwasyon you want peace, o andito ka sa sitwasyon mo na lahat is, ano yun? Ano yun? Same. May tatagalog na lang, engot pa. Yun ang nakikita ko sa dito. May alaga kang aso. Sa iba sa inyo, may matanda ako nakikita dito. Hindi ko alam kung itong matanda na to or maybe this is you. Parang ano siya, parang medyo may pagka-cold or may pagka medyo mataray. Babae man siya o lalaki, or may pagka ano lang siya, may pagka kibishi. Ano yung kibishi? Mahigpit. Ganon. Kung saan doon. Arigato namaste, God bless.